Hello everyone, this is Kerim Kapler. So ayan guys, nandito naman tayo sa video training ko. So yung pag-uusapan natin is all about proper online and offline profiling. So napaka-importante guys sa business natin is meron tayong tinatawag na proper profiling. Bakit? Isa to sa mga way para mas maraming maniwala sa iyo about business. At the same time, magiging productive ka din sa online at the same time sa offline. Kaya meron tayong ganitong training. So proceed po tayo. So ngayon guys, ang unang gawin mo is yung tinatawag na online profiling. So ayusin mo yung Facebook mo, dapat naka ano talaga siya is kumbaga presentable, kumbaga clear plus star. Yan po yung gawin natin. So ito yung example, yung akin, yan yung online profiling ko. So ano ba yung mga dapat gawin mo? So unang-una, ayusin mo yung profile name mo. Must be full name. So mas maganda nga guys, sa akin para makunik ko din yung mga relatives ko. Yan, Care, Magwati, Kaplor, Palin. Kasi yan din yung talaga yung apelyido ng papa ko, Palin, kasi hindi sila nakasal ni mama. Kaya yung Kaplor, isa mama ko yan. So at least makunik mo din yung mga ano mo, mga relatives mo. So pwede din ganon. Kung ayaw mo din i-complete is yung pangalan mo lang is Care, Kaplor lang ilagay mo or yung middle name mo isama mo. So yun po yung dapat unang gawin mo. Wag yung mga pangalan mo is nakabaliktad, mga incheck. So wag ganon kasi mas maniwala yung mga tao na totoo at saka serious ka talaga sa business kasi nilagay mo talaga yung legit na pangalan mo. Importante yan guys sa online marketing, yung totoong pangalan mo, wag yung mga alias or mga incheck-incheck or binaliktad mo yung mga kumbaga yung name mo or yung Chinese na mga name mo, wag yung ganon. So wag kang matakot, baka anuhin ka kasi business naman to, hindi naman tayo mang scam. So dapat ganun talaga guys, ayusin mo yung profile name mo. Then yung profile picture mo dapat clear picture, wag yung mga kingkoy, wag yung mga nakahubad ka, wag yung mga ganun. Kumbaga yung clear talaga yung mukha mo, makikita talaga na ikaw yan. Hindi yung ibang picture ilagay mo. So, kung gusto mo talaga pumutok sa online, kung gusto mo talaga makamarket sa online, kung ayaw mo kasi matakot ka, so nasa iyo na. So, sa akin lang, para magiging productive ka din sa online, dapat yung picture mo is clear talaga. Klaro talaga yung mukha mo. Yan po yung mga dapat mong gawin sa online profiling. Napaka-importante din 'yan. So at the same time, yung edit bio mo, ito ay it represent who you are. So pwede mo diyan ilagay kung ano yung gusto mo. Basta represent who you are. Same sa akin, yan yung nilagay ko, Millionaires Club, supervisor, mobile store, car achiever, top earner, the same time founder of Team Motivator International. So yan po yung bio ko. So sa'yo, nasa iyo na din kung ano yung ilagay mo. So basta yung edit bio is it represent who you are. So ikaw na kung ano yung gusto mo. Tapos cover photo dapat ilagay mo yung mga must be inspiring or motivational motivating photos. So pwede mo diyan ilagay. Kung gusto mo nag-travel ka or gusto mo yung nasa ibang lugar ka, basta more on ano siya, inspiring or motivating photo. So, pwede mo diyan ilagay. Same sa akin, yan, may kahulugan yan. Kaya, yan yung nilagay ko. So, yan. So, next is gumawa ka ng FB personal page. Same sa akin. So, yung ilagay mo, wag na yung mataas na pangalan para mas dali ka din nila ma-memorize. So, same sa akin, Care Im Kaplor. So, what if yung pangalan mo ang taas? So, yun lang yung example. Kumbaga, may two words yung name mo. So, yung first word lang ilagay mo. So, same sa akin, one word lang yung name ko, Care Im Kaplor, para mas madali sila alala. So, gumawa ka ng FB personal page mo, ilagay mo dyan yung mga video mo, mga motivational photos, motivational message, ilagay mo dyan, mga video. At the same time, magagamit mo din yan guys along the way. Ma-monetize ka sa Facebook. So, kaya gumawa ka na ngayon. Kasi darating ang time, rarami yung mga followers mo. Yan po din yung advantage pag may FB personal page ka. Malay mo, ma-monetize ka 2 years, 3 years from now, marami na yung mga followers mo. Kaya ako, gumawa ako para meron din akong FB personal page, yung Care Im Kaplor. Yung personal Facebook ko, yung Care Magwati Kaplor Palin. So, iba din yung FB page.
Tapos gumawa ka din ng FB business page mo. Since sa akin, gumawa ako ng FB page sa team natin, Team Motivators International. So ikaw, pwede ka din gumawa ng katulad nito, Team Motivators International by example, name mo, ganon. Or along the way, pag lumaki na din yung team mo, gusto mo mag-sub-team, pwede ka din gumawa. Ano mo lang sa akin na, sir, pwede ba gumawa ako ng sariling team ko para ma-recognize natin na yan yung team mo. Kung kaya mo na mag-lead, mahirap naman, gawa-gawa ka ng team, hindi ka pa marunong mag-present, hindi ka pa marunong mag-orient, hindi ka pa marunong mag-training. So, tsaka na siguro pag alam mo na din, same sa akin ba, nag-lead out talaga ako, pwede ka gumawa ng sariling team mo. So as of now, wala ka pang sariling team na ikaw talaga mag-stand out, so pwede ka din gumawa ng ganito sa akin, Team Motivators International by, pangalan mo. So pwede din ganon. Along the way, pag gusto mo na sariling team mo, so doon mo na. Tapos ang i-post mo dyan guys, yung mga about sa products, sa Lean and Green, mga testimony, activity, pwede mo dyan i-post. Same sa akin, tingnan mo yung Facebook ko. Yan yung mga example guys, gawa ka ng FB business page or sa team mo. So yun po yung gawin mo. Tapos FB group page. So FB group, same sa atin, may FB group tayo sa team. Along the way, pag pwede naman ito yung FB group natin as of now, pero kung gusto mo din magsarili, marami na yung ano mo, members mo, gusto na din mo mag-lead out na ikaw na yung mag-lead out sa team mo, pwede ka din gumawa ng sariling FB group mo. Pero sa ngayon, dito natin ilagay yung mga video training, dito natin ilagay yung mga activity natin sa team natin, ipopost natin din kayo, pwede din kayo mag-post dyan. At the same time, yung mga members na sa team natin, ipasok nyo, ibigay nyo yung link para makapasok sila, tapos i-accept ko din yun sila para makapasok sila. Tapos yung mga trainings natin, doon nila mapanood kasi doon ko doon ipopost yung mga trainings natin. So yun po yung kagandahan. So sa ngayon is dito muna tayo sa FB page natin, pero along the way, pag malaki na yung team mo, pwede ka na gumawa ng sariling FB page ng team mo, FB group ng team mo. Pag pasado ka na, kung pwede ka na talaga mag-subgroup. So as of now, kung hindi mo pa kaya, so dito muna tayo sa team natin. So yun lang. Tapos, posting your FB. So ano ba yung ipopost mo? So dapat meron kang guide. Pwede mo to, ma'am, sir, pwede mo to vice versa kung ano yung ipopost mo. Basta ito lahat nandun. Nag-run siya. Hindi siya everyday. At least kung gusto mo every week lang, sundin mo yan ng mga flow. So pwede din. Pwede din everyday. So example, family, banding, friends banding, i-post mo yan. Mga lifestyle mo, nag-jogging ka or kumain ka ba, mga gano'n, nag-gym ka ba, o naligo ka ba sa mga pool, sa mga ganyan, travel, i-post mo yan, mga business banding sa mga team mo, yan, pwede mo yan i-post. Pangatlo, i-post mo din yung mga products, testimony, mga business activity mo, mga daily activity mo. Number 4, mga company events, i-post mo din yan. Mga achievements, napaka-importante, i-post din yun. Proof of income, kung kumita ka na, i-post mo yan. Tapos proof of PN sa mga nag-join, i-post nyo, i-welcome nyo. Yan, ipopost nyo yan. Yan yung mga ipopost mo sa Facebook. Tapos mga success story, kung meron kang nakita, i-post mo, i-video or mga positive sayings, i-post mo dyan. Tapos gumawa ka ng mga video motivational or mga video tips yung sa akin. Ganun lang naman yung ipopost mo. So tapos please react. Tapos kung makikita nyo na mayroon kang nakita na maganda sa team mo at sa team natin, comment ka din, then like, share. Para para magiging maganda yung flow ng natin, online profiling. So mag-react ka, mag-like ka, mag-comment ka, di ba? So yun po yung iraran mo sa Facebook mo or yan yung ipopost mo. So dapat sundin mo talaga yan. So screenshot mo yan para may guide ka kung ano yung ipopost mo. Tapos, do not post or do not share. Ano ba yung mga hindi mo i-post sa Facebook mo? So number 1, mga negative message, wag mo yang i-post. Mga problems, mga negative news, wag mo yang i-post kasi wala ka namang mapala dyan. Mas mabuti pa siguro yung mga positive para may tao ka pang na-motivate. Ipopost mo yung mga problema mo or mga nonsense, wala kang makukuha, mga negative video, wag mo yang i-share, wag mo yang i-post.
or mga other people post na mga negative, mga walang kwenta, wag mo na yang i-share. Pag pag meron kang nakita mas maganda, wag mo i-share, lalong-lalo na hindi mo kakilala. Kumbaga, i-copy paste mo na lang. Kunin mo yung picture tapos paste mo. So or may nagandahan ka na video o i-post mo. Wag kang dramatic emotion, so wag mong i-post diyan para ano, ah hindi ano, kumbaga sa ganitong business kasi guys is yung ipo-post mo yung makapag-encourage ka, makapamotivate ka, yung mga gano'n para kang, ano ba, inspiring, speaker or motivational speaker. So gano'n, malay mo along the way. So 'di ba? So in every post, don't forget use hashtag. So ito yung ito 'wag mo talagang kalimutan. 'Di ba magpo-post ka, tapos sa last dulo, yung hashtag ilagay mo, yung hashtag natin. So example, the Motivators Movement, hashtag P3 System and ISTO Program. So yan mo yung i-tagline mo sa baba. Tapos next, Motivator International, Life Transformation, Self-Motivated, Be Consistent. Maganda yan guys, ilagay nyo sa hashtag. Example, gawa ka ng caption, tapos sa dulo, ano yung i-hashtag mo, yan lang. Para uniform tayo, tapos unite tayo. Tapos ituro nyo din yan sa mga member nyo. Tapos pag gumawa kayo ng caption guys, parang plastado ba? Tingnan yung akin. Parang ano ba, para mayroon kang creative ba, na maganda din, basta parang plastar ba, same sa akin. Wag yung ang taas ng message mo, walang space, mga ganun ba? Dapat ano mo na din, i-balance kumbaga. So para mas maganda ba tingnan? Ang tawag diyan, magiging creative ka din. So tingnan niyo yung mga example ko sa mga post ko. Ganun lang. So wag mo tong kalimutan na yung mga ayaw i-post. So next naman, dito tayo sa offline profiling. So sa mga offline profiling naman, dapat ayusin talaga natin yung sarili natin kasi isa din to sa magbigay ng points para mas maraming maniwala sa iyo na totoo talaga, seryoso ka sa business, hindi ka scammer, para hindi ka masabihan ng mga gano'n, ayusin mo din. Tapos ano talaga sa isip at sa puso mo na negosyante ka, businessman ka. So example, ganito, mga ganito, bumili ka lang ng mga, kumbaga dito guys, huwag ka namang bumili ng sobrang mahal, lalong-lalo kung beginner ka pa. Ang point natin ba, magiging ano ka din, kanang neat ba or maganda ka tingnan ba, hindi yung parang yagit ba, 'di ba? Or parang taong grasa ba. So, 'wag gano'n. So, dapat magiging presentable ka din. 'Yun din yung ginawa ko sa online para magiging presentable yung mga ano mo sa online marketing mo, 'yun din yung sa offline ito din. So, ngayon, what to do? So, number one is dress properly. So, 'wag mo 'yang kalimutan. Tapos do haircut, shave, kung hindi na talaga maganda yung mga ano mo, buhok, o pagupit ka, mag-shave ka, apply personal grooming o mag-makeup ka, magpagwapo ka, magpaganda ka, gano'n. Do wear fit or neat clothes. So wag yung mga lousy. Dapat maganda ka tingnan, neat ba or fit sa imuha ba. Avoid negative people. Wag ka nang sumama sa mga negative people, mag-isip. Tapos always think positive. At the same time, lastly, always bring calling cards. Kasi malay mo, along the way, may nagtanong sa'yo, at least kung wala siyang idea or wala siyang ibibigay na number, o ikaw na lang magbigay. So at least, along the way, malay mo, pumunta ka doon, may mga ma-entertain ka, at least meron ka dang ibigay agad na calling card. Yan yung purpose sa calling card. So I hope guys, sa training na to sa proper online and profiling, mai-apply nyo. At least along the way makikita ko kayo, magkita-kita tayo, dapat na-apply mo 'to, ha? Huwag kang pabaya sa sarili, lalong-lalo na kung seryoso ka talaga. Pero kung ayaw mo na, nasa iyo na. Basta dito na-correct ka, na-aware ka, ito pala yung gawin. At least nakikita niyo dito yung ano ko ba, gaano din ako kaseryoso sa ganitong business. Kaya gumawa ako ng mga training na ganito para magkaroon din kayo ng awareness, idea, guidance, at the same time ma-educate kayo. So I hope meron kayong natutunan sa mga video training ko. At the same time, i-apply nyo para soon magkita-kita tayo. Alam ko na naka-attend ka na sa training. O, ganon, di ba? So yun lang po. Maraming salamat. Thank you and to God be all the glory. Bye-bye!